Welcome back sa aking channel. Sa araw na to, ang gagawa tayo ng phone shock ng Kawasaki Rouser 135. Sa mga gusto matuto, manood po kayo ng aking video. Ang una natin gagawin, tatanggalin natin yung gulong. So, paano natin tatanggalin yung gulong? Gumamit tayo ng box rings na 19mm at 17mm para matanggal. Sa pagtatanggal niyan ko, kontra mo yung kabila. Mga sir, sa pagtatanggal ng tornilyo, counterclockwise. So dito sa video ko medyo nakaharap sa akin, kaya pag mapapansin nyo puro pa clockwise, parang pahigpit. Tapos tatanggalin natin yung fender. Yung fender nya meron na Allen bolt. Yung Allen bolt ay size 6. Baka malito kayo mga guys sa pagtatanggal counterclockwise. Mukha lang siyang clockwise kasi nakaharap sa akin yung camera mga sir. Pagkatapos tatanggalin natin yung caliper. Ang size niya ay 12mm. Ang ginamit ko ay T-wrench na 12mm. Sa caliper guys, pag luma na yung motor, minsan makapit na talaga siya. So pwede nyo siyang pupukin ng rubber mallet. Pag maganda naman yung maluwag pa, pwede nyo pa siyang manuhin na iangat lang. Tapos tanggalin natin yung fender. Tapos tanggalin na natin yung gulong. So yung caliper sir medyo mahigpit dahil luma na. So kailangan natin siyang pupukin ng konti. Pagkatapos tatanggalin natin yung nut sa may T-post. Sukat niyan mga sir 13mm. Natanggal natin, naluwagan natin, tanggal natin yan. Punta tayo sa manibela. Sa manibela meron siyang Allen bolt na size 8 na sukat. So kailangan din natin yung tanggalin. Yan. 4 yan. Para mahugot na magkaroon tayo ng access dun sa may Allen dito sa may sa swing sa fork shock. Ang tip ko guys, pag maggagawa kayo ng mga bagong motor, bagong sa paningin nyo, i-analyze nyo yung kung paano nyo siya tatanggalin at kung paano mapapagaan yung trabaho nyo. Lahat ng makakasagabal dun sa gagawin nyo, huwag nyo pupersahin, dukutin, tanggalin nyo para yung kamay nyo maalwan, makagalaw. So sa akin yun yung ginagawa kong paraan para hindi ako mahirapan maggawa ng motor. Tapos yan, tatanggalin natin yung manibela. Yan sa manibela makikita natin yung Allen bolt pa rin na nagko-connecta dun sa shock ng motor. Pinakamalaking sukat ang ginamit ko dyan ay sumunod sa malaking sukat yung ginamit ko na Allen. Yang may highlights na ina-highlights ko mga sir, mamaya tatanggalin din natin kasi
ang Kawasaki Rouser, medyo mahirap tanggalin yung shock. So kailangan natin tanggalin yon para mabunot natin na maayos yung shock. Pagpasok natin yan, hindi rin tayo mahirapan. Tapos hugutin na natin yung shock, mga sir. So pag nahugot natin yan, yung pinaka dulo niyan, hindi natin siya matatanggal. So kailangan natin siyang ipitin ng T-post para para matanggal natin yung pinaka cap ng shock. Makikita nyo dyan sa video ko kung bakit ko ibinalik uli yung shock, kasi kailangan natin ipitin. Hindi kasi kaya yan ng gato dahil round bar siya. So ang pwedeng mag hold sa kanya ay yung shock, yung T-post, sorry, yan. So yun yung ipinapaliwanag ko dyan sa mga sir. Kailangan nyo munang ipitin para matanggal natin yung dulo. So gagamit tayo ng katala kasi yan ang special tools na gagamitin natin doon. Pagkaluwag at naramdaman nyo na gumalaw na yung nut nyan, luwagan na uli natin yung 13 volts na nasa T-post. Ayan, maluwag na. Ang kaya lang makatanggal dyan is katala, yung adjustable wrench na tinatawag. So pag bago guys sa paningin nyo yung motor at hindi nyo siya kabisado, analyze nyo muna yung parts, tapos buksan nyo. So yung kabila naman yung aking gagawin. So same procedure pa rin yung mga gagawin ko. Piting ko uli, tapos gamit uli akong katala. Pag lumuwag, yan, luwag ulit, hugot. Pagkahugot, tanggalin uli natin yung dulo. Tapos alamin natin kung ano yung loob. Checkin natin yung shock, kung ano yung component niya. Dito sa modelong to, meron siyang parang bushing na plastic. Yan. So importante yan. Medyo maikli kasi yung shock ng Rouser. So, kailangan siyang may bushing. So papalitan natin ito. Pag gagawa kayo ng motor bago sa paningin nyo, i-analyze nyo muna siya kung paano siya gagawin at kung paano diskarte. Pwede matagalan kayo sa una kasi ang motor, iba-iba yung disenyo ng mga pyesa. So kung ibang motor na gagawin nyo, i-analyze nyo muna. Ito medyo na-analyze na natin. Gagawin na natin. So sa pagtatanggal ng Allen bolt yan sa may shock, mas maganda kung meron kayong gato. So kung kayo mag-isa gagawa,
medyo makakakalwang kayo sa pagtatrabaho kasi meron kayong gato. Pag wala naman, patulong kayo dun sa kung sino yung pwede nyo makatulong, nakahawak ng shock. So may alin yan dyan sa may allen bolt sa may shock. Medyo may kalakihan, size 7 yung sukat. Mapapansin nyo matigas yung nut ay yung allen. Bago pa lang kasi bubuksan yung motor ni sir. So sa pagtatanggal sir, ang una nating tatanggalin dyan ay yung dust
yung position ng ano mga sir, dapat kung paano nyo tinanggal, tatandaan nyo yung position ng oil seal, may position yan eh. Sa pagkakasa niyan mga sir, papasok nyo yung Allen bolt, i-align nyo yung inner tube para pagpasok ng nut ay ng Allen bolt dyan sa shop, hindi kayo mahirapan. Medyo dyan nagiging parang tricky yung paggagawa, kala mo na i-shoot mo na, hindi pa pala. So kapag ka na higpitan na natin, buksan na natin yung cap, yung inipit natin kanina sa T-post. Tapos sasalinan na natin siya ng fork oil.
Same procedure pa rin sa kabila. Tanggalin uli natin yung cap. Tapos tatanggalin natin yung So guys, meron siyang parang PVC na bushing na nakalagay. Maybe yung spring niya hindi na maglalaro, so magdadagdag na lang tayo ng konti dun sa standard nila. Pero ang nilalagay ko rito 125 ml. Nalagyan natin siya ng 125. Pagkalagay mo na siya ng oil, isunod nyo yung spring. Ito yung ganito pagkakapwesto ng spring. Yung masisil sa baba, yung buwagag may babaw. Tapos ipakap nyo. Parang ganito. Pag napap, babalik ko na yung nakalagay sa kanya na ito. Ito, bushing ito. May mga ganyan din yung ibang motor. Tapos i-twist nyo lang.
Pagkatapos niyan, ibabalik na natin yung allen bolt sa nagdudugtong sa
Thank you, thank you. Abangan nyo yung mga iba kong vlogs. Magdi-demo uli ako kung paano ako gawa